Senator Risa Hontiveros gusto nang simulan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senate President Chis Escudero, deadma ang sinisigaw ni Risa at Coco. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Una na ngang naglabas ng saloobin si Senator Coco Pimentel na gusto niyang magkaroon ng special session ngayong March 2025. Ngayon naman ay si Senator Risa Hontiveros ang nagsalita at gustong pasimulan sa lalong madaling panahon ang impeachment trial. Ayon pa nga sa senadora, ay sigurado umano siyang marami ang sasang-ayon sa inihaing impeachment ng House of Representatives, ngunit wala namang imik si Senate President Chis Escudero dahil ayon sa kanya ay naka-recess sila ngayon at sa darating na Hunyo pa magsisimula ang impeachment trial pagkatapos ng senatorial election. Mamunahin na namin dahil ito yung mainit pa rin pinag-uusapan itong impeachment case against Vice President Sara Duterte. Bilang possible na tumayo na impeachment judge, ano na po yung preparation ninyo sa ngayon? Bago pa man hinain yung kasong iyon, and I have to say about those cases, syempre malaya naman kahit sino na dumulog sa Korte Suprema, questionin ang isang articles of impeachment at yung prosesong maaring ibunga niyan. Pero ang masasabi ko lang, and konektado dun sa paghahanda, yung ganyang kaso o mga kaso, hindi dapat maging hadlang na ituloy namin sa Senado ang aming trabaho. Hiwalay naman di ba? Ang pagtitreat at pagdedesisyon kung sakali ng Korte Suprema sa ganyang kaso sa pagtupad namin dito sa Senado sa aming tungkulin. So, magkapareho at parehong matitimbang na tungkulin yan nung dalawang sangay ng gobyerno sa aming trabaho ayon sa konstitusyon. So ma'am, kumbinsido kayo doon sa stand ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kung susundin yung constitutional duty ng Senate pagdating sa impeachment, dapat immediately umaksyon ang Senate leadership? Sumang-ayon ako at sumasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin forthwith at mas klaro pa nga sa Pilipino agad. At the same time, kinikilala ko yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ang kanya namang pananaw na di umano hindi kami pwedeng mag-convene bilang impeachment trial court habang adjourned ang session namin. Pero kaya sumasang-ayon din ako sa sinabi ni SP na magtatawag daw siya ng isang all-members caucus at sana doon sa caucus na yon mapakinggan ng aming mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit di lamang pwede kundi dapat mag-convene na kami bilang impeachment court para i-treat, i-tackle yung articles of impeachment. May tinuturo din si Sen Coco sa konstitusyon na pag nag-adjourn ang isang impeachment trial, hindi maapektuhan yung legislative calendar. So, in like manner, pwede nating sabihin na dahil nag-adjourn yung regular sessions ng Senado, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng umandar at ganapin ang aming tungkulin sa isang impeachment trial naman. So ma'am, inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session, ito yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gugustuhin na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara? And kung gugustuhin na majority ng mga senator? Yes, at kung tamang pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung Senate Rules of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado,
walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ang kinakatwiran ni SP Cheese, nagiging maingat lang siya sa kanyang hakbangin dahil ayaw daw niya na mabigyan ng bala ang kampo ni VP Sara na makwestiyon ng hakbangin ng Senate sa Korte Suprema. Well, hindi na namin kinailangan intayin yun. Ayan, tumakbo na si VP Sara sa Korte Suprema precisely para hamunin yung impeachment complaint na iyon. So in a way, the issues are joined. And muli, napapanahon sabihin, walang pumipigil sa amin sa Senado. Ito pa rin ang aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ma'am, before RG, bukod sa inyo, sino pang ibang senador ang sumusuporta sa stand ni Senator Coco Pimentel at sa panawagang All Senators Caucus? Sa All Senators Caucus, hindi ko pa sigurado kung ilan pa ang sumusuporta sa ideyang yon. But I wouldn't be surprised kung majority na rin sa bilang. Ay dahil ilang beses na rin naman kaming nag-All Senators Caucus sa mga mahalagang issue na hindi kaagad pinagkakasunduan. And at this time, no, sa taong ito, ano pa ang isa sa pinaka-importante kung di itong tanong ng impeachment? Okay, RG. Ma'am, even before the adjournment noong February 8, never po bang napag-usapan kahit sa lounge or informally yung matter of impeachment among senators? Kasi my point here is, do you think Senator Cheese, SP Cheese, will say all of the things and do all of the things that he has done and said so far without asking first yung kanyang mga kasamahan sa mayorya? Maaring kayo, hindi kayo natanong kasi minority kayo, pero yung mga kasama niya naman, parang ang hirap i-imagine na sasabihin niya lahat ng ginawa niya nang hindi man lang tinatanong yung mga kasama niya sa mayorya, di ba? Well, totoo na may pagka-consultative si SP as a Senate President should be. Kaya, ilang beses din na tuwing, kunyari, suspended ang session sa mga tumpukan sa floor or for that matter sa lounge, of course, magtatanong din siya sa amin. And in fairness sa kanya, kahit sa amin sa minority ni Senator Coco, anong pananaw namin sa ganito o ganyang issue. So, hindi ako magugulat kung nagkonsulta rin siya. And kahit kami, bago pa man nahihinog itong impeachment process, na pag-uusapan din yung pananaw ng bawat isa tungkol sa posibilidad noon ng isang impeachment process. So all the more, umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus, for starters, mapag-usapan, itutuloy na ba natin yung impeachment trial? And I think na nasabi na ni SP, pwedeng sa June na daw, pag-convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. But why would they want to do that now? Kasi why couldn't they have done it earlier if they really wanted it, diba? Kasi kung may boto talaga yan, kung may numero talaga yan, it could have been done as early as last month or early this month. February pa pala. Totoo, it could have been done earlier this month rather than hanggang ngayon parang napipinto pa yung desisyon kung gagawin na namin o hindi. But at least, kung gagawin na namin ngayong Pebrero o Marso, Abril, Mayo, mas okay na yon kesa sa Hunyo pa. So, once mabuo yung desisyon, tingin ko nga hindi lang desisyon, dapat obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ng majority na bilang ng mga senador. Again, I don't see anything standing in our way. Ma'am, how would you address pala yung thinking that you are a sure convict vote because your party mates in the Akbayan are among the complainants in the in one of the earlier complaints? Akbayan was the endorser, not a complainant but the endorser of the first complaint. Pero bago pa man hinain nung aming mga allies sa civil society yung several impeachment complaints, bago pa man in-endorse yung mga complaints na iyon ng iba't ibang mga representante sa House, nire-raise na namin dito sa Senado ng minority, nire-raise ko na rin yung mga issue ng transparency and accountability na ilan sa mga importanteng grounds
ng iba't ibang articles of impeachment na inihain sa House. So, bago pa man sa mga party or partisan considerations, siguro mas doon nakabatay yung tingin ng mga mamamayan kung ano yung posibleng maging boto ko Yeah. o boto namin. Dahil sa mga issue na nakapaloob sa mga grounds. And in the end, syempre, kumbaga, natatanging prosesong impeachment, sabi nila, sui generis. So, bilang Senator Judge, eventually, kung matutuloy na ito, at gaya ng paalala ni SP, magiging impartial, fair, aaralin talaga at titimbangin yung mga ebidensya. Which of course, up to today, ay marami na at mabibigat sa isang parang plain na pagtingin. But again, the impeachment process is unique unto itself. So ako, excited akong gawin yung tungkulin namin and in that proper frame of mind. So can the Vice President and her supporters expect fairness and impartiality from you? Of course, she can. They can. As she could have and they could have sa mga previous processes na magkasama kami o nagharapan kami. And I expect no less from her. Is it Actually, really possible for you to set aside everything that happened in the past, especially in the past budget hearing? Kasi immortalized na yung exchanges ninyo sa YouTube, sa SOCMED, and I'm sure it's still fresh in your mind. So parang how can you divorce that, if you may, from the idea of whatever your appreciation of her arguments and her evidence may be during the trial, whenever it happens? well, syempre, nobody can completely divorce oneself or forget what has happened. At kahit yung mga nasa social media, syempre, resibo yun sa aming lahat. But the point is, as has been done by senators before and senates before sa mga previous impeachment trials, yun yung hamon sa aming lahat at hamon din sa akin. To have that frame of mind na, okay, as if nagsisimula sa simula. Kasi ngayon pa lang naman, if ever, magkakaroon ng impeachment process sa particular na public official na ito. So, kailangan pakinggan ko, as it were, with new ears, isipin ko with a new mind. But syempre, dahil tao, and I think as a responsible legislator, titimbangin ko rin in comparison with previous evidence I have studied. Saka previous na appreciation sa mga, halimbawa, testimony ng mga witnesses about this particular public official sa mga articles na maya't maya magbabanggit ng mga issue na tinalakay na rin namin dito dati sa Senado. And I guess that's as good as it gets. So hindi ka naman sure convict vote? Are we talking about certainties here? I think kasi I guess that's the question in a lot of people's minds. So is this Senate, when they look at all of you, is he or she going to be a sure convict or a sure acquit? There are certain personalities that you can already from her friends, from her allies, may mga nagsalita na. So Right. on the flip side, meron din namang mga nag-iisip na baka si ganito. So I raise that question to you. Sa bagay, merong mga nagsabi na sure na boboto sila ng no. Ako, I guess the fairest I can say is that yung mga kababayan natin at yung mga colleagues ko dito sa Senado, I think what can be expected of me or of all of us is to make the best decision we can make. And then, yung track record na rin namin will come into play. How have we passed on issues before? And I tend to be a very consistent person in my work. So, I'll start from there. So too early to say na may judgment ka naman. I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years na nakita ko sa performance Kahit wala pa ni itong impeachment. VP on the issues na inimbestiga namin dati or dinebate namin dati, some of which ay mga pumasok sa importanteng grounds ng impeachment. Okay. And then, before Mayan, so si Attorney Calleja, ang sabi niya, di ba nag-adjourn kayo ng February 5, pero technically, pwede pa kayo nag-session ng
6 and 7. Correct. Oho, para at least natalakay itong impeachment case against BP Sara. So sa tingin niyo ba parang possible na may constitutional violation ba na nangyari or Oh, I hope not. Ang pakiramdam ko sa kung tao ang konstitusyon, kung tinitignan niya kami sa Senado, tingin ko parang ang ugali pa rin niya sa amin ay, napapanahon pa rin ngayon. Gawin niyo ang inyong tungkulin. Na huwag kailangang intayin ng Hunyo, but any day, any month now, mag-convene bilang impeachment court. I-tackle yung mga articles of impeachment na tinransmit sa amin ng House. In fairness sa kanila, sa araw na iyon, nung huling session namin. Okay, Mean, and then Cecil. Ma'am, just to clarify, sabi nyo kasi you assure VP na magiging fair kayo and objective, but you said also may judgment na kayo based sa performance niya. So, what does that mean? Ang namumuong, I hear from your voice na may pareho, similar tayong health condition. Sorry. Okay, so back to your question. May namumuo akong opinion tungkol sa kanya bilang public official, given the several important issues na imbestiga namin or napagdebatihan namin ni VP in the past several years. So, it's only human na that will come into play in my mind and memory pagdating sa impeachment trial. But, ang sinasabi ko kanina ay for the impeachment trial, as for any judge or justice or sa ibang bansa, jury members, the challenge is, yun na nga, try to listen to everything and think of everything as if new, as if fresh. So at least may ganong effort. So, ma'am, aminado tayo, may nabubuo kayong opinion, Of but you will course. try your best to be fair and objective. Is that what you're saying? I have always tried to be fair. I have always tried to be objective. And I have always tried to be respectful sa mga witnesses, kahit sila pa yung pinatutungkulan ng investigasyon. And the same would be true if and when the impeachment trial gets underway. Okay. Ma'am, isa pa. Mabigat din kasi yung rason ni SP Escudero na kaya hindi nyo tinatakil because naka-break nga kayo, ma'am. So, paano nyo itatahi yun? Are you also one of the senators calling for a special session para nga po matakil nyo na yung articles of impeachment? Any proper mode na magpapakonvene sa amin ulit kahit naka-break ang legislative calendar para matalakay namin itong napaka-importanting usapin. Kasi di ba ang Kongreso, nagsasabatas siya, nag-iimbestiga ng reso, nagpapasa ng taunang budget. Siya rin ay dumidinig sa mga impeachment complaints if and when these are filed. So whether special session o at kung sino man ang mag-request nun, kami ba, Malacanang ba, for me, secondary yon. Ang primary ay sumunod kami sa utos ng konstitusyon. Aren't you happy dun sa tarang plano ni SP na gawin yung pre-trial pag-resume yun ng June so that the trial itself will happen when the 20th Congress opens? Parang ganun na yung plano niya so far. Sobrang matagal na yun, ma'am. Sorry. Medyo sobrang matagal na. And kapag ganun ang mangyari, ganun mag-play out, magre-renege kami na Senate of the 19th Congress na gawin ang aming tungkulin na dinigin itong articles of impeachment. And to be fair, not just to the public official who would be on the stand, most of all, at ito sa issue ng fairness, objectivity, impartiality, to be fair to the people. Kasi mga kababayan natin ay nagreklamo sa ganito at ganyang mga issue. Mga kababayan din natin nag-file ng iba't ibang impeachment complaints. And we as the Senate, like the House which did its duty on this matter of impeachment, we owe our kababayan to fulfill our duty on this impeachment process. Isa na lang. Kasi parang ang sinasabi naman ni SP, hindi naman masasayang yung oras nyo kasi yung pre-trial on June, kung mangyayari siya, is submission ng summons. Basically, maraming mangyayari. Amendments ng rules nyo. So, parang yung 30 days nyo, pagbalik nyo ng June, is magagamit naman ng husto. Para daw, pagbalik nyo ng July, trial proper, in 3 months, tapos kayo, October may verdict. So, is it something na kaya nyong i-accept kung talagang... Hindi naman mahirap tanggapin yung usapin ng kailan, yung time frame. Kasi all throughout the 3 years of a Congress, dami naming pwede at dapat gawing trabaho. Pero usapin ng sino, yung casting.
mean, people are speculating ihambing yung composition nitong 19th Congress Senate sa posibleng composition ng 20th Congress Senate. Pero lahat yan, ball in play or lahat yan fluid. Pero para sa akin, magiging malaking pagpapabaya sa responsibilidad namin, Senado ngayon ng 19th Congress, na gawin ang aming trabaho sa impeachment complaint na ito. Totoo, hindi masasayang ang panahon dahil magagawa namin yung mga preliminaries, pero hindi na namin mapapatupad yung rules ng impeachment trial dahil 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. Yes po, may problema. Okay, sign language, tapos Okay na? subtitles. Okay. Ano yun, itong huling tanong o kanina pa? Huling tanong. Okay na? Okay na ngayon? It's okay. Ano nga yung huling tanong? Okay. Oh, yung, Okay. from 19 to 20. Sige. So, kumbaga, masasayang, hindi yung usapin ng timetable or the when. It's the who na masasayang. Yung casting ng 19th Congress Senate. I know people are comparing yung casting namin ngayon at yung casting ng posibleng 20th Congress Senate dahil may intervening election and kung ano daw yung posibleng fortunes ng impeachment complaint comparing the 19th and the 20th Congresses. Pero ang masasayang ay yung magawa naming mga 19th Congress Senators, yung aming buong tungkulin. Kasi magagawa namin yung mga preliminaries all the way to formulating the rules. Pero hindi namin mapapatupad yung rules na yon dahil kung mangyari yung timetable na sinasabi, 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. And we, the current senators, would have reneged on our duty to hear this impeachment complaint. Sorry, yes. Lang po yung sabi nyo na magiging pabaya sa responsibilidad ng Senado. So yun, kung Yun na nga, pauubayan namin na sa 20th Congress Senate pa ang didinig sa impeachment complaint na yon, kaming mga senador ng 19th Congress would have reneged on our responsibility to do just that now. Before Cecil, Marlon, and RG, ma'am, possible ba na kaya hindi na-actionan itong impeachment case against BP Sara aside dun sa stand ni SP na dapat may session, dahil naka-recess ang session, dahil din ba marami kayong kasamahan, re-electionist, umiiwas dahil maiipit sila kapag nagkaroon ng impeachment trial? Well, that's a fair consideration siguro sa kahit sinong re-electionist. Pero malay ba natin kung gawin ng ating mga mamamayan at botante na electoral issue itong impeachment? Kasi hindi lang simpleng political issues ang grounds for impeachment. Mga usapin talaga ng paggogobyerno, mga usapin ng transparency and accountability. So it could go either way. Yung pagtansya ng mga kasama naming re-electionist. And it's easier said than done, lalo na sila naman ang re-electionist. Pero over and above everything else, tungkulin talaga namin. And I suppose, isang basis para sa electability or re-electability ay yung pagtupad sa tungkulin. So mas mabigat yun, ma'am, yung agampanan ninyo, yung tungkulin ninyo sa pagdating sa impeachment kaysa dun sa iyong pagkampanya bilang re-electionist. Oh, that would be too easy for me to say and hard for them to say. Pero I think fair na magsing bigat yon. At lalo na nga kung maging election issue itong impeachment. Okay.